Greetings to you, my dear teacher, Mrs. Eloisa Joyce Arisubi. First, let me introduce myself. I am Sunny Orkera Eliud from Brittle Ed HA1A, and in this video, I'm going to tackle the different psychological influence factors and forces that shape the self. And my learning objectives? During the lesson deliberation, the students will be able to A. Exploring the root of the identity of Filipino. B. Understanding the rule of Filipino norms, beliefs, traditions, and values, and how these four of forces of factors influences to the contemporary world. And lastly, examining the influences of proverbs on the construction of Filipino identity. Proverbs serves as cultural makers that encapsulate the values and beliefs of a community. In the Filipino context, proverbs like ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Or in English, he who does not look back at his route will never reach his destination. And highlighting the significance of acknowledging one's heritage and history or the backgrounds of the people na kanang kung asa siya nagikan, in shaping one's identity, by reflecting of these traditions or traditional sayings, Filipino connect with their cultural heritage and gain a deeper understanding of their place within society. Yes, I know you are confused right now. What is Proverbs? Unsay connect ana niya sa pagka-ako, sa pagka-Filipino na ako? Unsa ang Proverbs? For you, na dili na ka ma-confuse, na dili na ka maglibog unsay Proverbs, or kung unsa na siya, tradition or culture ba na siya, nato as a Filipino. Proverbs are a short saying or phrases that express a common truth or piece of advice. They're often used guidance or share wisdom in a concise and memorable way. For instance, this is a well-known proverb: "Don't count your chicken before they hatch," which means you should not make plan based on something that hasn't happened yet. Wala pa nabuhat, wala pa nahitabo ang usa ka butang. Dili na kuno ka magplano sa usa ka butang, dili ka magplano kung unsa imong buhaton na wala pa siya na daw kuno na kanang wala pa siya nahitabo, because the more you expect, the more you disappoint. So don't expect nga dako ang iyang ihatag ng gift, charot, dili. Ayaw pag-expect or ayaw pag kuha na sa usa ka butang, ayaw na pagplano sa usa ka butang with a certain thing nga wala pa siya nahitabo, nga wala pa'y nahitabo, nga wala pa'y kanang clue kung unsa na siya. Ug ang Proverbs, unsa na siya? Connect ba na siya sa ako pagka-Filipino? Yes, Proverbs is nakakunik na sa atoa. Proverbs have been passed through generations and generations and part of our culture, and part of cultures around the world, na siya wide range of topics from relationship to work ethic to personal values. People often use proverbs to make some point, emphasizes a lesson in a conversations or writing. Filipino markers, or unsa ang mga butang, or what are the things that mark the Filipino today? Kanong na-recognize ang mga Filipino? Unsa ang mga butang? Kanong na-recognize ang mga Filipino sa kadaghan sa countries around the world? And number one is Proverbs. Filipino proverbs are just like any proverbs, convey lessons and reflections of Filipino practices, beliefs, and traditions. Proverbs is it's a part of our cultures. It's part of our cultures. Kung kanang mga paces or mga
kan short saying but common truth, you know. And one of that kanang naa si book from kuan kang Damiana Eugenio as a matter of Philippine folklore classified into six categories. You know, Eugenio 2021. Example of the book of kuan of Mrs. Damiana Eugenio kuan niya sa book sang kuan iyang gi-compile iyang gi-edit ang kuan ang book sa the Proverbs. Yes, you can search that or you can kuan search sa Google kung unsa ang kuan the Proverbs and imo makita dito ngano nakakonekta na siya sa atua pagka Pilipino. What is Proverbs? Proverbs expressing a general attitude towards life and laws that govern lives. Ethical proverbs recommending certain values and condemning a certain vice. Proverbs expressing good values. Proverbs expressing general truths and observation about life and human nature. Proverbs is a humorous proverbs and miscellaneous proverbs. And an example of proverbs, for instance, kung may tiyaga, may nilaga, which means if you work hard, you are rewarded. If you are one, or if one is a persistent, if naakay kanang naakay tiyaga, naningkamot ka. So, if naningkamot ka ng eskwela ka, kada adlaw, makagraduate ka. And if makagraduate ka, makatrabaho ka. And if makatrabaho ka, makakwarta ka. O diba? Nakinilaga because of your hard work. You work hard for it. You know? Number 2 of Filipino markers is the superstitions. Superstitions are ano ko, Filipinos are also described their own superstitions passed down through generations to generations. Some of these may be influenced by beliefs from cultures and about out Filipino have retold the superstitions according to their own experiences as they sometimes up even more interesting or kanang ang superstitions kay kanang pamahiin nato, like for instance kanang bawal ka manilhi ikagabi because imuhang kitaboy imong gipapahawa ang mga blessings na moabot sa bay. And also kanang pamahiin nato ang mga Filipino nga kanang bawal ka magkanta-kanta sa kuan sa siya, if na ay lubong kay tiawon daw kuno ka, bawal ka magsayaw-sayaw. If na ay namatay sa inyong pamilya kay tiawon daw kuno ka, bawal ka daw kuno magkatakanta. If na ay namatay sa inyo kay tiawon jud kuno ka. And lastly, ang dapat daw kuno ang imuha daw kuno kanang kuan, imuha daw kuno butanganan gani sa bugas, butanganan sa rice, sa stocking sa rice is circle para kuno ang blessings kay daghan gani ang makuan ng mga blessings kana like that. Kanang atong mga tinuhuan gani na kanang sometimes na interesting siya, like hala, oh my gosh, ingana di ay, oh my gosh, di ba ma-confuse kita. It gives us kanang ma-interest kita sa kana ng mga butang. Number 3 is the myths and legend. Due to the Filipino rich culture and history, numerous myths and legends have sprung about things that are beyond one's imagination. These stories are aimed to explain the origin of things, at the same time teach a valuable lesson. Some of these stories stemmed in pre-Christianity period but have evolved to the stories we know today. Unsa ang myth and legend? You know, na mo jud mga tinuhuan gani nga kanang mga mythical creature gani o mga legend. You know, ang mga mythical creature, for an example, ang aswang, you know,
di ba? Ang mga aswang, ang mga tikbalang, ang mga manananggal, ang mga dark creature and mga nindot na mga creature. For an example, kanang mga encantado, mga encantada, mga kapre o tikbalang, they are the myths and the legend kay nang mas gani ka ng mythical creature ka na siya. Ang legend gani kay ka ng mura siyag mga kuan mo anak ka ng kwentong pambata nga ka ng kuan gani kanang mag-explain siya sa origin sa mga butang. At the same time magtudlo na siya sa mga valuable lessons, mga valuable lessons or stories themed and pre-Christianity daw kuno, but evolved naagyapon na siya sa in a modern day, sa karon na panahon, in a present time, and today. And one of examples sa kanang Filipino legend and origin, the origin of pineapple tree. Kay ano man usa ka usa ka story kani na usa siya ka babae, usa sila ka pamilya. Like ang babae kay kanang if nagan siya pangitaon, iya din ko anong iyang mama. Magsige siya ko kanang asa naman ari ang kuan, kanang naagan ni suguon gani, pero baba niya ang iyang iyang ipapangita. Baba iyang gamiton sa pagpangita sa mga butang nga kaya mo ko ta sa mata, nga igura mo ko ta ang mata ang gamiton. Di ba? Mata ang gamiton sa pagpangita sa mga butang. But yeah, kay kaning nga babae, ang name ani niya kay si Pina. Si Pina. Tamad kana si Pina kay kuan man kaayo kana magsigil siya tawag nga wa ko kakita sa mga butang kana 1D bitaw. Murag gisugo guro to siya o murag gisugo siya, tapos wala man siya nakakita kasi siya kuan sang kanang iyang gikuan wa siya kakita kana gisumpa bitaw na siya. Yes, gisumpa na siya na mahimo siyang pinya. Di ba ang pinya kay ang pinya, di ba? Like that, kani ang pinya na si mga daghang mata. Ang pinya have numerous eyes. Daghan siya mata, bisag asa, kapatay mo ang pinya. Yes, nakaibaw ko. And within that day, niusbong na ang pinya. Mao na siya ang origin story sang pinya. That is one of the legends, stories na kanang mag-teach sa ato asang lesson gani, valuable lessons na kanang if naamang ganit ay pangitaon, mata jud atong gamiton, dili ang baba. Kay di man makakita ang baba, mata man ang makakita, di ba? Na siya moral lesson nga dapat dili ta magsalig sa ubang mga tao, dapat maninguhasan kita sa ato ang kaugalingon, how to come up with this, how to come up with kanang imong problema, usaon yung pagsolusyon ana, usaon yung pagsulpad ana, how to deal those things, how to deal with these things. Lastly, the heroes and the icons. Heroes serves a reminder to true patriotism and heroism as they have sacrificed their lives, for the sake of their country's freedom and progress. Number one, kay kanang si Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal kanang muudyo na siya ang usa ka tawo nga nagpakita sa patriotism o nationalism sa country nato, sa Pilipinas na ato ang gipuy-an. Iyang sakripisyo ang iyang kinabuhi just to save the people in order to achieve, to have na tranquility ang bansang Pilipinas. Maunang iyang gikuan niya kanang iyang nilaban siya, but dili sa nagamit siya ang mga pusil. No, ibaw mo kung sa gikuan niya. Ang iyang gigamit is the book and pen. Nagsuwat, and because of that, namulat ang mga Pilipino, ang mga Pinoy o ang mga Pinay na malit jud ay nga magpasakop na lang. And that is one of the reasons nganong naudlot katong gisakop kita sa uban na mga sa mga foreigners, and aliens. Ang aliens kay
Ang mga foreigners kay matawag na nato sila nga aliens kay kuan kanang di ba ang aliens bubisita sa laing planeta, so we can consider those people na aliens sad kay bubisita man sila ari ug musakop man sila. And lastly, the icons. Icons shape the Filipino identity. Why? Naghatag na siyag marks sa atua kay if naagani ka sa laing lugar tapos naimangot na sa imo, where are you from? You know, I'm from the Philippines. Muingon din sila, oh, you know Manny Pacquiao? I know Manny Pacman. Manny Pacman. And also, kanang, inang, I know Catriona Gray. You know, and that, those icons na kanang makashape sila sa atua as Filipino. Di ba? And for the summarizations, you know, cultural factors also contribute to the formation of the self. Cultural norms, traditions, and values influences how individuals view themselves and others. That would be all. Thank you for listening and watching.